Nabangga kasi yung sinasakyan kong tricycle. Gulat na gulat ako sa sinabi niya noon. Pero noong tinitigan ko naman siya, wala namang kahit anong galos akong nakita. Hindi nga ako sigurado kung totoo yung mga sinasabi niya sa akin noon. Gusto mo bang sabihin ko kay ma'am? Baka kailangan mo pumunta sa klinik. Wag na. Naulit pa yung pangyayari na yon. Pero iba-iba lagi ang dahilan na sinasabi niya sa akin. Minsan pa nga, sinabi niya sa akin na sinasaktan daw siya ng mga taong malapit sa kanya. Sinasaktan nila ako. Wala naman akong ibang maisip na gawin nun kundi makinig na lang sa kwentong hindi ako sigurado kung totoo. Madalas na siyang nalilate sa klase namin simula noon, kaya naman lalo na siya naging sentro ng usapan sa klase namin. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang hindi mapakali nun sa upuan niya. Nakatulala lang siya noon habang takot na takot. Nanginginig din yung katawan niya noon. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Pero wala akong natanggap na sagot nun mula sa kanya. Ganyan na ganyan din yung nangyari sa kanya dati, diba? Oo nga. Ano ba yan? Nakakatakot naman siya. Ganyan na ganyan din yung dati. Ba't na naman siya? Ali, ipahiram mo muna sa kanya yung kwintas mo. Oh, eto na. Ano ba nangyayari? Nasasapian ba siya? Ewan ko. Ganyan din yan last year. Last year? Oo, kaklase ko din yan last year. Ganyan na ganyan din siya dati. Di ko nga alam kung totoo bang sinasapian yan eh. Class, samahan niyo ako. Dali na lang muna natin si Cassie sa klinik. Kinakabahan na ako sa batang to. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Neng? Simula nang mangyari yung incidenting yun,